Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about Satan's three attacks, and our scriptures is all about Genesis chapter 3 verse 6. NIV version. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. ASND version, nang makita ng babae na ang bunga ng puno ay masarap kainin at kaaya-aya sa paningin at makakapagbigay ng karunungan, kumuha siya ng bunga nito at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawa at ito ay kumain. So, yung verse na ito is all about Genesis chapter 3 verse 6. Kumbaga, ito yung naglalarawan ng nung pagkatukso at pagkahulog ni Eva at Adan sa kasalanan. So, yung prutas mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay nagiging simbolo ng tatlong pangunahing tukso na ginagamit ni Satanas laban sa tao. Una, pita ng laman, pita ng mata at pagmamataas ng buhay. Ang pagkahulog sa kasalanan ay nagmula sa pagsuway sa utos ng Diyos at nagbibigay sa tukso ng kaaway. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching natin is Satan's three temptation. So, first, attack on the flesh, lust of the flesh. So, tinukso ni Satanas si Eva sa pamamagitan ng prutas na masarap kainin na kumakatawan sa pita ng laman. Pangalawa is attack on the eyes, lust of the eyes. So, ang prutas ay kaaya-aya sa paningin at ito ay nagpapakita ng pita ng mata na naglalayon ng mga bagay na nakakaakit-akit. And last naman is attack on the heart, pride of life. So, yung prutas ay nakakapagbigay ng karunungan na nag-uudyok ng pagmamataas ng buhay, isang pagnanasa na maging gaya ng Diyos sa karunungan. So, dadako naman to tayo sa ating application. So, yung first application natin is God empowerment. Relies on God's Word. So, gumamit tayo ng salita ng Diyos bilang sandata laban sa tukso. Kasi, dito, maliligtas tayo kasi kalaban ng tukso ang salita ng Diyos. Siyempre, alamin at isa pamuhay din natin ang kanyang mga utos. Hindi lang puro pakinig, alam, dapat na i-apply din natin sa ating pang-araw-araw para tayo'y tunay na magkaroon ng sandata laban sa mga tukso. Pangalawa is receive only what is given from above. So, dapat dito ay tumatanggap lamang tayo ng mga biyayang nagmumula sa Diyos. Siyempre, huwag tayong maghangad ng mga bagay na nagmumula sa masamang paraan o intensyon, katulad kay Satan. So, lastly is resist a worldly view of oneself. So, siyempre, labanan ang pagmamataas at pagtingin sa sarili ayon sa pamantayan ng mundo, maging mapagpakumbaba at magpasakop sa Diyos. So, dadako naman po tayo sa ating discussion. So, yung first discussion is, what is God teaching you right now? What will you do about it? So, para po sa akin, ngayon is, tinuturuan tayo ng Diyos or ako ng Diyos na magtiwala lamang sa salita ng Diyos or sa salita niya at hindi sa mga tukso ng mundo. Kasi alam naman natin na ang kanyang tinuturo na ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay matatagpuan lamang sa kanya at hindi sa mga bagay na panandalian. Kumbaga, ako ay magpupursige na mas lalo mapag-aralan or mas lalo pang mag-aral ng Biblia at magdasal at sumunod sa kanyang mga utos. Kasi mas maganda kung sisikapin kong maging mapagbantay laban sa mga tukso at patuloy na magpasakop sa kanyang kalooban.